aside from that, may isa pa pong lumutang na issue last hearing, no? Inaamon ng Yes Commission po. on Higher Education or CHED dun sa nangyaring pagdinig na wala daw po silang centralized data on the demand and thorough analysis dun sa mga industry Yes, and government sectors. Kaya yes. mismatch yung mga nagtatapos ng kolehiyo sa mga industriya na gusto sana nilang pasukan. Pwede niyo po bang explain ito sa Yes. amin? Totoo po well, mahirap po talaga 'to at hindi lang to be honest, hindi lang naman po ito problema ng CHED. Karamihan po ng agencies ng gobyerno, hirap talaga pagdating po sa datos, lalo na 'pag data na galing pa sa industriya. So, talagang malaking issue 'to. Nakita po natin sa pag-aaral kasi nagagawa po kami ngayon ng workforce development study. Marami po tayong college graduates na nagtapos for example po ng teacher education, pero nagba-bank teller po sila, tumatanggap sila ng mga trabaho na dapat semi-skilled or low-skilled graduates yung gumagawa. So talagang sayang yung opportunity kasi binubuksan natin ang pintuan sa higher education, pero kung hindi niya natatanggap yung kaukulang sweldo or kinabukasan na nararapat sa kanya dahil sa pagka-graduate niya ng college, sayang po, sayang naman. So yun po yung sinusubukan naming trabahuhin kasama ng CHED. Paano natin sisiguruhin na yung mga programang ino-offer po natin, yun talaga yung kailangan at meron talagang oportunidad doon. For example, nakita po namin maraming region sa ating bansa, wala pong nag-o-offer ng SUKS na dental program at medical program. Eh yung vacancies po ng DOH, 3,000 plus sa mga plantilla positions for healthcare workers. Alam din po natin, sa maraming lugar sa ating bansa, hindi sapat ang doktor, hindi sapat ang nurse, hindi sapat ang mga dentista. So, pati pharmacist, kulang na kulang po. So, sana po, ang pinakikiusap namin sa CHED, magtulungan tayo para mapunan natin yung mga trabahong kailangan ng bayan at ng taong bayan. Kasi po, napakahalaga ng healthcare. At iisang example pa lang po yan. Marami pang iba at iniisa-isa namin lahat ng sektor ngayon. Kasi Oo. sayang naman, naglalaan tayo ng pondo sa higher education, yung graduates natin underemployed, pero marami tayong needs hindi mapunan. So dapat po pagtugmain natin to lahat. Oo, yung sinasabi po nila na datos na centralized labor market data, saan po ba yan dapat manggaling? Is it from Well, DOLE? Is it from PSA? Paano mm. po? Opo, alam niyo po nung 1993, nung natapos po yung unang EDCOM, pinlano niya na magkahiwalay si DepEd, CHED at TESDA, pero pinlano niya na merong Employment Planning Board kung saan nagtutulungan ang tatlong ahensya ng edukasyon kasama ng DOLE at ng NEDA para siguruhin na tumutugma sa pangangailangan natin. So siguro po yun yung i-review po natin. Existing ba yung mekanismo na 'to sa mga ahensya para mag-usap? Ang nakikita po nating problema, merong publications po ang DOLE kung saan anong kailangang trabaho or mga graduates, pero hindi po ganoon ka-granular. Ibig sabihin po, nakalagay ang demand sa Region 3 engineer. Pero kung ako estudyante sa Region 3, hindi ko alam nasa probinsya ko ba 'yan, nasa bayan ko Yes. ba 'yan, tsaka anong Oo. specialization sa engineering kasi napakaraming engineering programs at Mhm, fields. So mhm. yun po, kulang sa specificity, para makatulong talaga sa mga kabataan, sa mga magulang at sa mga paaralan na alamin ano talaga yung kailangan nilang i-offer. Yun po yung kailangan nating gawan ng bridge sa pagitan ng employment at economic agencies at ng ating mga education Oh, agencies. so parang moving forward, ang gusto pong gawin ng EDCOM 2 sa isang rehiyon, kung ano yung malaki ang demand ng trabaho sa mga eskwelahan, public man or private, makikipag-coordinate tayo para maipaalam Yes. sa mga estudyante na ito ang karamihan sa trabaho dito sa ating rehiyon. Pwedeng ganon? Yes, yes. Mm. Para po makailangan, the data should be specific enough to inform the decisions of universities na dapat ito yung offer nilang programa at dapat itong data na 'to pupunta sa senior high school students natin na nag-a-apply para sa college para alam nila saan ako pupunta. Kasi kung walang guidance na ito, talagang kung saan-saan tayo tutungo at nakikita natin, isa pa sa mga findings po namin sa study nung hearing, nung EDCOM 1 nung 1990s at saka ngayon, yung top 3 natin parehas lang po, business administration, teacher education, tsaka engineering. Hindi Oo. nagbago sa loob ng 30 taon. Pero iba din yung kailangan sa ground. So yun po yung kailangan nating ayusin ngayon.